This is the day that the Lord we will continue to rejoice and be glad in it. Amen. Hallelujah. Today, we're so blessed na makakarinig tayo ng mga awitin at naniniwala ko ang iba sa inyo baka hindi pa buhay nung inaawit yung mga awitin ito. Pero bubuhayin natin today. Amen. Kung kayo po ay nakikinig sa DCAS 20 or 30 years ago, you will know kung sino yung tinutukoy ko. Amen? Actually, if I'm not mistaken, 75% to almost siguro 90% ng mga believers ng araw ay talagang nakikinig sa Kanya, if I'm not mistaken. Amen? Siya po yung ama ng papuri. Pero mamaya sasabihin niya, lolo na siya ng papuri dahil kumanda na. At siya ho ay, alam ko, si Ate Blanca, nadidinig niya, tinig nito. Si Ate Blanca pinanganak noong 1940s. Amen. At lahat ng mga believers na noong araw ay, ako ho, I came to know the Lord 1973. So, nadidinig ko na yung tinig nito. At nakaka-bless. Kasama po namin siya sa Mindoro. And every time that he sings the song, yung mga inaawit niya, lahat po ng tao ay hindi po pwedeng hindi kayo mabibless. That's the reason why I invited him. Bless po ako sa kanyang mga awitin. Na-bless po ako lalo na matinig ko ang testimony niya. And the first time, Mindoro, doon ko lang po siya na-meet. At na-bless din po kami sa kanyang life. At dalangin namin sa araw, sana hindi siya na-Istanbul sa amin. Amen? Ladies and gentlemen, brethren, palakpakan po natin, welcome natin si Pastor Romy Dinglas. Enjoy po kayo sa pakikinig. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa pagkarangalan ng maanyahan po sa inyong napaka-alive na iglesia. Doon pa lang may bless na ako. I cry to the Lord sa kanyang kabutihan. Salamat kay Pastor Viray na namit ko po sa Mindoro at kay Brother Leo. Bless din po ako dyan. Lalo ako inaasar. Pero bless din mo rin. At kay Brother Noel. At kay Brother Tani. Salamat po sa Panginoon. Kakanta po ako ng mga inaawitin at mga patotoo sa buhay. Ang aking po dalangin ay maging pagpapala po. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, always under rest. I am my Savior, I'm happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all
praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior, praising my Savior, praising my Savior all the day long. Praise all day long. My story. Ano ko nakaganda lang my story. I left Philippines in 1992 after working with Far East Broadcasting Company for 22 years. At noong panahon yun parang pag-aari na po ako ng mga churches around all over the Philippines. At kung saan-saan po ako nakapunta at nakakanta. Pero before that po, according to my parents, 3 years old pa lang ako nag-start na akong kumanta. Kapag may bisita po sa bahay, lagi ako nagpa-perform. Basically po, mahihain akong tao. Nalalabas ko lang aking personality kapag kumakanta. When I was in my teens, I started to join different amateur contests dito po sa Pilipinas, sa radio, television. I had only one dream then, to become a very popular singer in the Philippines. Yun po ang aking pangarap. Naging champion po ako sa Tawag ng Tanghalan, 1959. Marami po sa inyo, di ba? I'm 70 by the way. I'm 70 years old. 70 na po ako. I was born in 1941. Magsa-71 po ako this coming December. 1941. I was born 1941. I was born December 1, 1941. I was 7 days old when the Japanese bombed Pearl Harbor. Kaya wala pa akong gera, pinanganak na ako. Baby ako ng World War II, sabi namin. So, naging champion po ako sa Tawag ng Tanghalan, Tawag ng Kapalaran. Nauna po kay Jumidis Maturan, nauna ako kay Nora Honor, sa Tawag ng Tanghalan, ano po. And then, kumanta po ako dito sa mga nightclubs dito sa Mabini, Harrison at Rojas Boulevard. I was religious na noong pa ho. I was a good boy. Self-righteous. I grew up in a bad environment. Lumaki po ako sa Tondo. Binondo, sa Nicolas. Yan po. Nakita ko yung mga saksakan, patayan, drugs. Tako po yan habang lumalaki ako. At ang aking po mga kapatid ay naging mga tarantado rin, barumbado, naging lasenggo. Ang tatay ko naging numero 1 lasenggo. Ako po hindi. I never touched alcohol. I never smoked. Good boy ho. Self-righteous. Mabuting tao, si Romy Diglas. Lagi ko sinasabi, hindi ako tulad ng iba. One day ho, I remember, dumating po ang aking ama. At hali kayo, ginather ko kami. Sabi niya, natagpuan ko na ang tunay na relihiyon. Dito tayo mamamatay. Saksi ni Jehovah po. Naging saksi ni Jehovah po ang aking father. Kami po ay na-converted sa saksi ni Jehovah mula sa kinagisnang relihiyon. Naging very active po ang aking father. Nag-aaral po kami ng Bible din. Babasa kami. But kami po ay spiritually blind. Hindi po namin maintindihan actually ang sinasabi ng banal na kasulatan. Twisted ang katotohanan. At hindi po tinuro sa amin na si Jesus ang daan,
ang katotohanan at ang buhay patungo sa Ama, hindi po tinuturo ng saksi ni Jehovah yun, sapagkat hindi po sila naniniwala na si Jesus ay God. I have read so many times when Jesus said, "I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me." But because I was spiritually blind, hindi ko po maintindihan yan. Ang tatay ko po yung naging numero lasenggo, nasira po ang aming pag-aaral, nasira po ang aming buhay. Kami ho magkakapatid, ang tawag namin sa ama namin, pahamak. Ano po, pahamak. Lagi po namin sinasabi sa pahamak, ang tatay namin, pahamak. Ang tatay ko po ay wala ho siguro tatalo sa inuman. Matibay ho. Hanggang nagsusuka na ng dugo. Inom pa ho, araw-araw. Witness po ako doon. Lagi pong siyang nangangako sa mother ko na hindi na siya iinom. Pero pagkasan ko laseng. Tatay ko po'y matalinong tao, hindi na sa ama ko. Naging mayor po sa amin sa Cavite. Nag-aral po ng law. Ka-eskwela po na si Mayor Antonio Villegas. Nag-aral ng law. Kaya ho, naloko. Attorney, hindi ikaw yun. Nag-aaral po, noong umiinom ang tatay ko, nasira sa barkada, hindi ho niya magamit yun, pinag-aralan niya, para magbago siya. Hopeless case, miserable life. Saksi po ako. Ako po pangalawa sa bunso. Tuwing alas 6 ng gabi, kami ho magkakapatid na 4 na lalaki. Kanya-kanya ho kaming kanal para hanapin ang aming tatay. Doon nakabulagta. Uuwi ho namin. Very miserable life. That was 1961. Somebody shared to me the gospel of Jesus Christ. Binigyan po niya ako ng address ng church, ng Manila Bethel Temple. Ngayon po ay COP. Malaki po yung araw. Sinira na lang nila. Sunday morning, April 3, I attend that church. I was sitting at the last bench. Wala po akong kakilala. Pinagpamasdan ko lang po. Pero ang Panginoon po ang naglagay na ng kauhawan sa aking puso at isipan. Meron pong evangelistang Amerikano. Ang pangalan po ay Clifton Erickson. Nangaral po ng morning na yun. Very powerful preacher from Texas. But I will never forget when he started to invite the people to come forward to receive Christ. He quoted Romans 3:23. I was there, self-righteous guy. Religious, but not righteous. Religyoso po ako. Self-righteous, but not righteous. Hindi ko po alam na makasalanan ako. He quoted Romans 3:23, "For all have sinned and come short of the glory of God." And then he emphasized the word all. He said, all means all. Sinigaw po niya gano'n. And it hit me. Alam ko po, Holy Spirit yun na po kasi. Sabi ko, I suddenly realized na I was a sinner. Makasalanan pala ako. Kailangan ko pala tanggapin si Kristo. So I came forward and received Christ as my personal Savior. Then I went home with the joy unspeakable. Yung galak na di masayod. I can't explain yung joy. Binalita ko po sa bahay. Binagalitan mo ako. Binagalitan ako ng tatay ko. Winarningan ako na, huwag ka kakalikot! Hindi totoo yun. So, tumatakas po ako. I started to pray for my family, for their salvation. Anin po kami magkakapatid. I received Christ April 3, 1961. My mother received Christ the month of May, same year. And then my father, who was an alcoholic, received Christ the month of November, same year. He never touched alcohol anymore. Talaga pong instant. Nakita ko ang miracle ng Panginoon. Instant ang miracle ng father ko when he received Christ. Hindi na humibo ng alak. Ang tatay ko po yung palamura. Masama akong bunganga ng tatay ko.
Ako lahat ata ng mura. Sa mura lang, mamamatay ka na. Araw-araw yan, yung 2 sako ng mura ang akin na tipo. Hindi na ho nagmura. Kinabukasan ho, hindi nag-alcohol. He never smoked again. Nag-pastor po ang aking father for 22 years. Naging very successful pastor po ang aking ama. Up to the last breath, I was a witness. Nag-preach pa ako. Kahit na pinagbawal ng doktor, huwag na siya mag-preach. Matanda na ho. Nag-preach pa rin. Lumalakad ho. Minsan ho, nakakatakas. Lumalakad. Na doon sa kanto, pag hinanap ko namin doon, nag-preach pa rin. Oh my God. That's my father. Bless na bless po ako. Then my brother, older brother, he was my number 1 persecutor. Binubuntal po ako noon. Sinasaktan po ako literally sa aking newfound faith. Nag-pastor din po. Became a pastor. Then all my brothers and sisters, I na-born again po. Received Christ. Ako na lang po natitira at saka ang ate ko. Nandun ako sila sa langit. Inaantay na po ako. Totoo po yan. Someday makikita ko sila. Makikita ko niyo ba inyong mga mahal sa buhay na tumagal sa Panginoon? Na naroon? And someday I'm going to see them. Hallelujah. Somewhere deep inside me I found you. Your sunlight shakes the morning sky. How do you ever find me through the blue of my darkest night? And all my life, you're all I've never known. You're all I need to feel alive. This heart has found its home. No one need remind me where I've been. In younger years, I've gone astray. Somewhere down the wrong road, you took my hand and led me here today. And all my life, you're all I've never known. You're all I need to feel alive. This heart has found its home. This heart has found its home. Right where I've always longed to be, though never seemed to find. Until your face opened up my eyes. And all my life, you're all I've never known. You're all I need to feel alive. This heart has found its home. This heart has found its home.
po sa Panginoon sa salvation. I left the Philippines in 1992. The reason, ang pinaka-main reason po, ayaw ko po maghiwalay kami mag-asawa. Nung nandito po ako, mas lalo may radio program po ako sa DZS. Sikat po ako, sikat po. Sikat ako saan man ako magpunta, kilala ako ng tao. Modesty aside po ito, hindi ko po nagmamalaki. Para ho ako naging pag-aari ng mga iglesia. I cannot say no sa lahat ng invitation po sa akin. Oh, very successful po ang aking mga meetings, ang aking mga concert. Pero pag-uwi ko po sa bahay, inaaway po ako ng asawa ko. It's not healthy. Sapagkat napapabayaan ba na po sila? Dahil sa ministry. Wow, ministry. Pero ang family ko po naiiwan. Marami na akong nabasa, marami akong nalamang story na nagkakahiwalay, mga successful evangelists sa Amerika, mga pastor, very successful. Pero, magde-divorce, hiwalay. Ayaw ko po tumira sa Amerika. I've been there many times. Lagi po ako pinapadala ng FEBC. I've been to 48 states, touring around in Asian countries and Europe, you know. Ayaw ko tumira po sa Amerika. Ang tanging paraan lang para masalba ko po ang aking family ay pumunta sa Amerika. Hindi na healthy sa mga anak ko, lumalaki, wala akong home church, wala kami home church. Minsan hindi na nga sila nagsisimba. Pero ako, busy po ako. Mga 4 meetings during Sunday. Minsan 5 pa ang nagagawa ko, you know. Oh, successful, my goodness, autograph, you know, parang artista. And then, inaangangan ng tao, and then pag-uwi mo, nag-aaway kayo mag-asawa. Napapabayaan mo. So, umalis akong bigla. Bigla po talaga ako umalis. At doon po kami, nag-close kami uli ng aking family. Nagkaroon po kami ng church doon na pinaglilingkuran. Petition me. Yung pong pastor, nangako, and then written, na ang sweldo po ay 2,000. Okay? Naligaya po kami. Pero niloko po ako. Hindi 2,000 ang binigay sa akin. Okay lang. Hindi po kami kumibo. Ito po ang malaking pagsubok ang nangyari sa akin. Nung pong questioning ng immigration ng pastor na ito, hindi po ako. Siya po ang kina-question. Dahil lumabas po sa income tax return namin na ang sweldo po hindi 2,000. So, bawal po yun sa immigration. Kina-question po ang pastor na ito. Imbis na ayusin po, ano po kung ginawa? Pinalayas po kami sa church. Pinalayas po kami. At madideport po kami. Deported na. I was shaking. Kasama ng loob. Kami mag-asawa. Paggabi ho, sabi ng lawyer ho namin, anytime, darating ng immigration, kakatok sa bahay niyo. Kailangan papasukin niyo. Pumapasok yan sila, dumarating pang mga hating gabi. Yeah. Nandun po yung fear, yung pain, darkness. Nandun po. Bakit kami niloko? We were so sincere sa paglilingkod sa Panginoon. We were so sincere sa church. Bakit kami niloko? Mga kapatid, nag-question po ako sa Lord. Sabi ko, Lord, bakit ganito?
After so many years na naglingkod ako, bakit po ganito? May nangyari po sa akin sa Amerika. Ang aking tribulation po ay 7, binilang ko. Ang isa po, ay nahuli po ako. I was falsely accused sa Amerika na nagluludak ako. Because hindi ko po alam, during that time, nag-umpisa na po ang aking cancer. Isa po ang tribulation yun. I was diagnosed with prostate cancer. Ako po ipakaihi kung saan-saan. Ang naihi po sa mga public toilet. One day po, bago usugin ng aking anak, I was there, alone, sa public toilet, sa park, na malapit po sa bahay namin. Kung umihi po ako, nakababa po ang aking pants because sa aking kalagayan, sa aking prostate problem. Sabog po ang aking ihi. Kaya I'm dropping my pants. Kung nagpipi ako, may pumasok ng pulis. Nagmumono ako, masakit. Nagmumono ako. Umiihi ako. Dumating po yung pulis. Tinanong ako anong ginagawa ko. I'm just peeing. Then lumabas po ako, hinuli po ako. Inarrest po ako. Pinausasan ako. At dinala po ako sa presinto. Na-accuse po ako na naglulutak. Oh my God. Hindi maapektuhan po ang aking immigration status. Pero nakaraan po yun. God vindicated me doon sa situation na yun. Siyempre po, dahil pastor ko, senior pastor, sinabi ko po yun nung nangyari sa akin yun. Pinag-pray pa mo niya ako. Then, nakaraan po yun. Mga 3 years na nakaraan. And then, nung kinwestiyon po siya ng immigration tungkol sa aking sweldo, pinalabas po niya sa iglesia na ako nahuli. 3 years ago na yun. Pinalalabas po niya na ako ay nagkaroon ng crime na dapat paalisin. Yung pong gabi yun, nag-shake po ako. Sabi ng asawa ko, pag natutulog ako, nag-shake ako. Ganon din po asawa ko, nag-shake. Hindi po kami nag-church. For 3 months, kinag-question ko po ang Panginoon, Panginoon, bakit mo ko dinala sa Amerika? May reason para kami magsama sa aming family. And then, nakita ko po ang sagot. Dito po, si Kachupuya ko, nasa comfort zone ako. Gusto ng Panginoon para nasan ko yun. Para ako'y lumakas sa aking pananampalataya. Hindi ba ako nag-church for 3 months? Kasama ko ay mag-church. And you know, mga days, yung pain, yung darkness, nasa amin. And then, nag-umpisa po, He wraps His arms around us, around me. Sabi ko, Panginoon, forgive me. Babalik ko sa iyo. And I started to go to church again, mga big churches, mga mega churches po sa Amerika. Ma-attend po ako. Wala akong kakilala. Every time po, pagpasok ko pa sa church, nagulgulan po ako. Hindi lang kasama ko ng Panginoon. Nakinig ko sila church window. May mga mega churches po sa Amerika. Lumakas po ako. Pero ang asawa ko po ayaw na mag-church. Sabi niya, ayoko na mag-church! Ang anak ko po ay hindi na rin mag-church. Another tribulation during that time. Ang anak ko pong babae, iniwan, abandoned by her husband. So, doble-doble po. Doble-doble. 7 ho, sabay-sabay. Sabi ko, Lord, hanggang 7 lang. Sa Revelation, 7 tribulation. Tama na. Sabi ko sa Panginoon, Lord, tama na.
Suko na kami. Lord, tama na. Napakabuti ho ng Panginoon, mga kapatid. He wrapped His arms around us. Napuhuli kami. And then we started to go to church again. Mga kapatid, alam ko sa iba sa inyo, nagko-question din sa Panginoon. It's okay. Si King David nag-question din. Mga heroes sa Bible. Pwede mag-question sa Panginoon. Pero lagi may sagot ang Panginoon sa lahat ng ating katanungan. Na makasukat hindi sa aming pananampalataya. Ngayon po yung dalawang churches po ang pinaglilingkuran ko. Isang puti, Caucasian Church, at isang Filipino Church. Doon po sa puti na church, mahal na mahal po ako ng pastor. Sinier ko po yung aming pain. First day, umiyak po ako, and then sabi niya, "You're really, thank you. You're really in pain." Gusto ko pong church na, hallelujah. Sorry po, ito'y iyak po ng hindi sama ng loob. I release them, yung pastor na yun na loob ko sa akin, I release them every day. Oo, ginawa ko, pinatawad ko po. Ang hirap patawarin, pero pinatawad ko po. Dahil pastor pa eh, you know? Ang hirap patawarin, dahil pastor pa, pero ginawa ko po, I release him every day. Lord, sabi ko, I release him. Bless him, Lord. Bless his ministry. Bless mo po siya. Puro blessing. Puro blessing. Na-release ko yung pain. Alam niyo po, vindicated ako sa aking immigration status. Sinabi ko po yun sa immigration, yung aking record doon. Naniwala po siya. And then, binigyan po ako ng green card. Hallelujah. Yung po isang malaki, kung kami, arawan kami, religious visa. Kakanta ko muna ako. Hindi po, sorry sa panyo, ah. Bayaran ko, sister. Kasi ito, anointed po na ito ba? We are very anointing worshiper. As leader. I was blessed na kanina pa. Yeah. I was diagnosed with prostate cancer. Sabi po ng doktor, Mr. Dinglas, you have cancer. Ganun lang po. Sinabi sa akin ng doktor na yun. Resulta na. Una ho, inaano niya ako eh. Napasaya niya ba ako, you know? Pero parang napipil ko na mukhang masama ang resulta. Sabi niya, tapos sinabi lang niya, pinupo niya ako, you know, Mr. Dinglas, you have cancer. Ganun lang sabi niya. What? Sabi ko, you have cancer. Sabi sa akin. Amen. Sabi niya sa akin, mag-research ka about what is prostate. Ang alam ko lang prostate po, yung prostrate. Hindi prostate. At nalaman ko, lalaki lang pala ang may prostate. Walang babae. Yeah. And then, nag-research po ako, number 1 ho killer sa mga lalaki ang prostate. Cancer. Sa babae naman ho, breast. Yeah. Tinawagan ko po asawa ko. Sabi ko, love, may cancer. Ang resulta, may cancer ako. Umiyak po siya sa telepono. Iyak po siya ng iyak. Paano na yan? Sabi ko, paano na yan? Huwag ka mag-alala. Papagalingin ako ng Panginoon. Yun, right there and then po, sinabi ko na agad sa asawa ko, pagagalingin ako ng Panginoon. Nung sinabi sa akin ng doktor, hindi po ako natakot. Modesty aside, hindi po ako natakot. Tapos sabi po niya, hindi natin ililihim. Kasi sa Amerika, pag may sakit ho kayo, pwede ho yung ilihim. Wala hong makakaalam.
ganho kagwardyado ang inyong medical records. Hindi ho basta-basta makukuha. Kung meron hong titingin, magpapaalam po, dadaas at butas ng karayo. Kung hindi nyo papayagan, hindi ho makikita ang inyong sakit. Ganun po sa Amerika. Sabi ng asawa ko, hindi natin ito ililihim. Isasabihin natin sa buong mundo. Sabi ko, bakit? Ang sabi niya, para maraming manalangin sa'yo. Oh, sabi ko, minsan tama, minsan tumatama rin ang asawa ka. Totoo po, naku, marami po. In-announce po dito, yung kung narinig nyo sa DCS, na may cancer ako. Marami na ho nag-start mag-pray sa akin. May nag-email, you know, mga letters, tawag, from New York, from New Jersey, from London, from Australia, literally ho, from New Zealand, from Middle East, dito sa Pilipinas. Binigyan ho nila ako ng tribute kahit na buhay pa ako. Binigyan ako ng papuri ng tribute. No, kahit buhay pa. Marami ho nag-pray sa akin. You know, marami ho talaga. Literally marami nag-pray. Papasalamat ko sa Panginoon. And then ako po'y nag-claim. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng patotoo about healing. Yeah. The last time I visited my oncologist, after so many tests, you know, again, then he let me sit down in front of him. Umupo ko siya. Umupo ako. Umupo rin siya sa katapat ko. Ganito ang sabi niya sa akin, Mr. Dimas, listen. This will be the last time that I'm going to see you. Natakot ako. Kala ko patay na. Kala ko last time. Bakit may last time? Nakita ho niya ang reaction sa face ko. And then he stood up. Tumayo po siya. Stood up. And walked in front of me. Sabi niya, no, Mr. Tinglas. You are already 98% healed. 98. Pero sabi ko niya, kasi alam niya, Minister of Music ako, sabi niya, only God, in-acknowledge po niya, only God can give 100% healing. But as your oncologist, you're already 98% healed. You know po, pag nagkaroon mo kayo, pag may cancer kayo, pag nagkaroon ng remission, mag-antay ho ka ng 5 years. Pag hindi umulit, praise God. Pero karamihan na bumabalik within 5 years. I was diagnosed in 2002, ngayon po 2012. 10 years ago, I'm cancer-free. Brothers and sisters. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. He's not, hindi lang po siya aking tagapagligtas. Siya po'y akila ko rin magagamot. Sapagkat siya po'y Diyos ng Himala. Ito pang signature song ko, lagi pong iniling, kahit sa bundok. Because they know this song. Kay rami ng nabubuhay, di alam saan patutungo. Kung may karamdaman o may suliranin, sino ang lalapitan mo? Ang aking Diyos ay Diyos ng Himala. Ito'y napatunayan ko. Ang buhay ko'y binago niyang lubos ng manay.
Minsan ay naranasan ko masaklap na dagok sa buhay. Kanino dudulot, tuturong ay wala. Si Jesus ang katugunan. Ang aking Diyos ay Diyos ng himala. Ito'y napatunayan ko. Ang buhay ko'y pinaroon niyang lubos. Nang manalig ako kay Kristo. Sa Diyos tiwala ko'y walang hanggan. Kahit na magaling laman ang mundo, nalalaman kong ito'y tunay. Pagkat si Kristo'y nasa puso ko. Isa na lang po. Bihira lang ang mapunta dito. Paborito ho ito ng lahat. Maski sa bundok, doon po, kagaling ko po kahapon sa Katanawan, Quezon. Nasa dulo na ata ng sanlibutan yun eh. Layo-layo, Diyos ko. At pagdating ho namin, may conference yung mga pastor. Kilala pa ho ako ng mga pastor kahit 20 years na akong wala sa Pilipinas. Doon ho, nakikinig sila sa DZS. So, first time ho nilang makita ako. First time nila. Sabi ko, ano akala nyo? Kalbo ako, ito niyo. So, ito po ang kanilang hiniling, yung Diyos ng Himala. At ito pong kantang ito. Dito po ako magtatapos. The most popular papuri songs, actually, maski sa Amerika, lagi po itong kinakanta. Kung alam po nyo, kung alam po nyo ang kanta, samahan nyo po ako. Alam nyo kaya? Great is thy faithfulness. Hallelujah. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy naraan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, kakapanan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw at maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Ano kayo? Sige na kayo! Nervous ka ka? Yan lang pala pantakot sa'yo. Kaya, O Diyos, kita'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking
dakila ang iyong katapatan. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas itong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Kakamatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay manay naroon. Daluyan ang pag-asa kong kay angay hinahon. Pag-ibig mo ngalay sa amin noon hanggang ngayon. Asking for more. Pero ito. Pwede ho kayo hanggang alas 6? Pasalamat ako sa Panginoon. Alam niyo ho, yung mga kasabay kong kumakanta, hindi na ako makakanta eh. No. Meron minsan may concert ako sa Cerritos sa LA. Meron nung isa, sa audience na dating champion din ng tawag ng tanghalan. Kasi edad ko. Pagkatapos so nilapitan niya ako. Kasi sinabi niya pangalan, tatandaan ko. Naging champion nga siya. At natatandaan niya rin ako. Sabi niya, ba't ikaw nakakanta pa? Ako, bakit? Sabi ko, bakit ikaw? Hindi na ako makakanta eh. Dating champion po yun. Alam niyo po ang sekreto? Nung tinanggap ko po ang Panginoon, hinandog ko po ang aking talento sa Kanya. Right there and then. And He honored my faith. Po. Sabi ng father mo kanina, chinismus ka ng konti na ikaw daw worship leader at hindi ka lang mahusay kumanta. Pero Pastor, you are anointed. Yan, maganda ang boses niya. So, Para sa akin. maganda ang boses mo. I can felt dito na nanggagaling. Ang emotion po dito eh. This is the emotion part. So nakita ko na the emotion is here. Yeah, you are blessed na blessed sa Pastor. You're a good worship leader. Anointed. Anointed. Hallelujah. Gusto mo ba ninyo? Ano eh? Ito na lang. Baka this is my favorite po ng asawa ko ito. Ginujuwit po namin lagi ito. You know, this song is very popular here in the US. Early 80s. Pero doon sa Amerika, hindi. I met the composer, Scott Wesley Brown. Friend ko po siya, naging friend ko. Na-meet ko siya sa Amerika. Nasabi ko, tinranslate pa namin yan. Very popular ang kanta mo sa Amerika. Tuntua ko siya. Sabi ko, tinranslate pa namin sa Filipino. Opo. Ito po'y based sa 1 Peter 5:7. Casting all your care upon Him, for He cares for you. Hallelujah. Ito ang duet, ang tanging duet namin mag-asawa. Pero wala ko siya, so susuluhin ko na. Very nice song.
cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. There is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know, my brother, that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know, my sister, that He will carry you. Ang wika ni Jesus ang may pasanin sa akin magpahinga. Kahit ganong kabigat ang suliranin, sing taas man ng bundok Kanyang papatagin. Kahit bagyong kay dilim pagliliwanagin, bawat kalungkutan mo'y Kaniyang babawin. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know, my brother, that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know, my sister, that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know, my brother, that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know, my sister, that He will carry you. He will carry you. He will carry you. Amen. Thank you, Lord. Palpakan po natin po. Amen. I was confirming with my wife kanina because habang nagte-testify po si Kuya Romy at umaawit, I believe in-impress ng Lord na hindi ko bibigay na yung word today. Amen? Amen. Amen naman kayo. Tingin na kayo. Pipilitan akong mag-share at pag nag-share ako, abutin tayo 30. At gusto niyo ako kumanta.
ang tula ba? Amen. That is something that the Lord did not give me. At yung aking pamangkin, si Romel, ay tinuro ako kumanta. Amen. At salamat ni Disintonado, lumatuto. Amen. Maawit ho ako pero sa sarili ko lang. Pareho kami mag-asawa dahil kasi pag umawit po ako, baka sumigaw kayo. Mag-message ka na lang, Pastor! I'm so blessed. Are you blessed? Diba? At actually, it was my plan to deliver a message pagkatapos siya magpakanta. Pero deep inside, sabi ng Lord, no. The message ng kanyang patuto is enough. Amen? The message of the song is enough. Amen? At naniniwala ako na pag-pray ko na lang, huwag kumakilala yung pastor na yun. Baka patayin ko rin. Nakakalungkot, pastor pa. Amen? But anyway, let me just give you a few words before we close. At alam ko si Kuya Romy Dinglas will be coming back. At ang request ko nga sa kanya, pagbalik niya, Kuya Romy, pagbalik mo, kasama mo wife mo, di ba? So kayong dalawa, we'll give you the floor. Amen? At alam ko daming umiiyak kanina, no? Hindi si Kuya Romy. At least, from his testimony, kung may sakit man kayo, ay we can see the healing anointing of God. Amen? Pangalawa, sa 7 tribulations sa dinaanan niya. Dahil kasi kung naging 8 yun, mas malalapit siya sa Bible. Ano nga? May talaga 7 tribulations na sa Bible. Pero God has been so good to him. At nung araw pa, gusto ko na siya makilala. And I didn't know that it will be itong time na ito, makikilala ko. Sayang, so, nakilala ko siya noon, may buhok pa siya. Ngayon, wala. I'd like us for a while, give me 5 minutes to share with you, ewan ko lang sa impression, Romans 8:28. Tugma ito sa binanggit ni Kuya Romy. At 28, 29, 30, 31. And I like this verse very much. I shared this with the men at gusto ko magtapos dito. And we know that all things work together for good to those who love God. Kuya Romy love God, and I believe yung conversion niya is totoo. Kaya nga may promise ang God, if you love God, and nararamdaman niyo yung love ng God, all things work together for good. Amen? Hindi niyo alam na kamuntik na akong patayin noon at galit na galit ako sa tao na yon na may ginawang hindi maganda sa life ko. At lahat ng pangarap ko bumaksak. At marami pangarap ko to the point na parang katulad kay Romy ay parang sinisi ko na yung paglilingkod kay God. But then I realized na yung nangyari yun, dapat ko pa ito salamat kay Lord. At ang nangyari, naging maganda pa ako na life ko. Amen? Noon, hindi ko ito nakikita. Noon, ang idea ko, papatayin ko ito. Amen? At salamat na lang yung nagturo sa akin manigarilyo, mag-drugs. Ay, nandoon. Pinigilan niya ako because I was about to kill somebody during that time. Nandoon si Leo, kinuha niya yung baril sa akin at I was about to kill somebody. Leo knows that, my wife knows that. That was many, many years ago. At dahil sa sama ng loob ko, gusto ko talaga patayin tao. Pero sabi ng Bible, all things work together for good to those who love God. So sabihin sa katabi mo, may pag-asa pa tayo. Amen. Hindi mapay-tulog ng Lord, makapatay tayo. Amen. Pagkasabi mo sa katabi mo. To those who are called according to His purpose. So the question right now is, ano ba ang purpose ng God? Amen. Tuloy natin ang pagbabasa sa verse 29. For whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Before, si Jesus is the only Son. But later, sinabi ng Bible, He's the firstborn. So pag sinabing firstborn, ibig sabihin may kasunod. Amen? May pangalawa, may pangatlo, may pangapat. Siguro tayo ngayon, pag ilang milyon na tayo, dahil kasi lahat na tumanggap kay Christ, ay kasama doon sa may plano ang God. Anong purpose ng God? That you will be conformed to the image of His Son. Plano ng God, maging kamukha ko ni Kristo. Amen? Plano ng God, maging kamukha kayo ni Kristo. Because nung araw, I was corrected because I thought that I was created in the image of God. I was not created in the image of God. Bagamat si Adam was created in the image of God, I was not created in the image of God. I discovered that. Dahil kasi totoo si Adam was created in the image of God, pero nung magkasala siya, pumasok na yung kasalanan sa kanya, at lahat-lahat nasa kanya na, nasira na yung creation na ginawa ng God sa kanya. So ngayon, kung ako ngayon na nabubuhay, into what likeness was I born? Genesis chapter 5, bago natin ito 30, 31. Punta tayo sa Genesis chapter 5,
verse 3. Now, every human being, verse 3. Genesis 5:3. And Adam lived 130 years and begat a son in his own likeness. So today, every son of Adam, lahat ng nanggaling kay Adam, is no longer created in the image of God. They are now created in the image of Adam, into his likeness. So hindi na natin pwedeng sabihin, I'm created in the image of God, because si Adam lang yon. At si Adam was actually created in the image of God. The life of God, the way God acts, the way God talks, nasa Kanya. But when sin came in, it was destroyed. Amen? And so lahat ng magagaling sa Kanya is now created into His likeness. Kaya nga, pagkapanganak natin, bakit wala na yung life of God sa atin nung ipanganak tayo? Ang nasa atin is sin. Nasa atin yung death. Hindi mo pa tinuturuan ng bata magsinungaling. Sinungaling niya. Amen? Hindi ka naman makasalanan pero ba't lumalabas? Because you're now created in the image of Adam. No longer in God. But thanks be to God. Kasi pag tumanggap ka kay Christ, balik tayo sa Romans 8:28, you're now conformed to the image of His Son. Amen? Hello? Ngayon, ang target natin, at whether you like it or not, ang plano ng God, makita mukha ka ng kanya anak. Amen? This time, hindi na corrupted. This time, kaya kasi Christ have to live that kind of life para sa ganoon may model tayo. At ang maganda, hindi lamang natin target na maging katulad ni Christ. Ang maganda, the life of Jesus Himself is in us. And there's a possibility to be like Him. Amen? Hindi pwedeng hindi. Can you say amen to that? And so ngayon, nung araw, sabi natin, I'm created in the image of God. No. Because it was already corrupted. Pagkamat ngayon, you can say, I'm created in the image of Adam. Correct. At Adam ay may kasalanan, may death. Kaya ngayon, pagkapanganak mo, that will be a part of my message sana today. That whether you like it or not, dahil kasi galing ka kay Adan, lahat na kay Adan nasa iyo. Eh kung created ka in the image of God, bakit nandun ang sin? Bakit nandun ang death? Bakit nandun ang punishment? Nandun ang sumpa na kay Adan. So hindi ka na created in the image of God. You're not created in the likeness of Adam. But praise be to God, pagtanggap mo kay Christ, you will be conformed to His image. Amen? Tuloy natin, verse 30. Moreover, whom He predestined, this He also called. You're called. Amen? Whom He called, this He also justified. And whom He justified, this He also glorified. Now, ang tanong natin ngayon, kailan ba mag-glorify God? No. God has already glorified you and His Son in you. Amen? If you wanted to know more, next Sunday, I'll be preaching on this. Amen? Today, let me just share this simple truth na we are now predestined to be conformed to the image of His Son. Amen? Do you believe that? Yes. Paniwala mo yan. Kasi sabi nga ng Bible kanina, all things work together for good. Amen? Yan nangyari sa'yo masama. Because you love God, it will be turned into something good. Shall we all rise from where we are right now? We'll come before the Lord in prayer, thanksgiving. Hallelujah. Beautiful songs na natin natin. Amen? I know the songs na inawit ni Kuya Romy touches our very lives. Ang maganda pa dahil kasi may testimony, kaya talagang buhay na buhay. Amen? Oh God, thank you so much. Thank you Lord. Sweetheart, will you please come forward? Father God, stretch yung kamay niya kay Kuya Romy, wherever he is right now. We believe, Lord, that you have called this man. Whom you called, Lord, you predestined. Whom you predestined, Father God, you also glorified. For so many years, Lord, nandun siya sa Amerika, pero Father God, binabalik ko siya ngayon. At naniniwala kami, Lord, one more time, Lord, Father God, ay gagamitin mo siya mightily. And we believe, Lord, nakita ko ito sa Mindoro, nakita ko ito sa Baguio, nakita ko dito. And I know, Lord, pag uwi ni Kuya Romy, ihahanda mo pa siya ng gusto. Pagbalik niya dito, your name will be glorified once more through the life of this man. I pray for him, Lord, na bagamat Lord siya 71 na, that your strength will always be with him. Sabi mo nga Lord, kanina binasa namin, in old age, siya ay magbe-bear fruit pa rin. At kanina testimony niya Lord, yung ibang mga maawit noon, di na makakanta, pero Father God, you have a reason why you still allow him to sing these songs for you. At naniniwala ako Lord, those broken people, this time, your life will manifest sa kanila. I declare blessing upon blessing kay Pastor Romy Dinglas. We believe, Lord, that wherever he goes, katulad, Lord, na dinideclare namin, ang iyong
kagandahang loob, ang iyong katapatan ang makikita ng mga tao na naghahari sa Kanya. In everything, Lord, na Kanyang pangangailangan, I know that you will always be there to supply Him with all He needs. And Father God, salamat. We met Him, we heard Him, at naniniwala kami, Lord, hindi pa tapos ang Kanyang panahon dito sa earth na to. Because Father God, you still has a destiny for Him, and He will fulfill your destiny. Balutin mo siya, Lord, ng iyong protection. Balutin mo siya, Father God, ng iyong anointing. And naniniwala ako, Lord, every words na babanggitin niya, to anywhere, Lord, na dadalhin mo siya, your name will be lifted up. We bless it right now. In Jesus' name. Meron po pinaalala sa akin si Lord na isang character po sa Bible na ang pangalan po niya ay Daniel. Nung nandun po siya sa prison, meron po siyang nakamit na dalawang kasama niya. Yung isa ay yung wine, cupbearer. Tapos yung isa po ay baker. Noong nagkaroon po sila ng dream, and then dininterpret po ito ni Daniel. And then pagkatapos po, sabi ni Daniel dun sa isa, alalahanin mo ako pag ikaw ay nalipat dito sa kulungan. Yung isa po na tupad yung dream niya na hang siya, pero yung isa po hindi. Nung pong yung cupbearer po ay napunta at nabalik muli doon sa kanyang dating posisyon as a cupbearer ng king, pinaalala ng Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng karoon ng dream yung king, at sinabi niya na mayroong prisoner doon na nangangalang Daniel. So, through that cupbearer po, I'm sorry, hindi pala Daniel, Joseph. I'm sorry, Joseph. Nung maalala po niya, na-restore po siya doon sa kulungan na yon. And then, nag-start na po yung kanyang pagkaayos sa buhay. Na-restore na po ang lahat. And then, dumating po yung pagkakataon na siya na po yung pinagkalooban ng Panginoon Diyos na mamahala. Ganun po yung sinasabi ng Panginoon Diyos sa inyo. Pinaalala niya sa akin yung kwento sapagkat one time nagkaroon ka ng kulungan sa buhay po. Naging prisoner ka nung darkest hour ng iyong life. Pero ngayon po, ni-restore ka ng God and more pa po ang may experience mo. At katulad po noong taon na yon, may experience mong mali po sa buong mundo. Yung bagay po na binigay po ng Lord sa inyong puso. Father God, maraming salamat po sa restoration na pinagkaloob mo po sa aking kapatid. At naniniwala po kami doon sa pagkakataon na yung tao na katulad po ni Joseph noon, na nirestore mo po. Ganon din po yung ginawa mo sa kanya. And more pa po, exceedingly and abundantly, para po sa lahat ng kanyang mga iniisip at lahat ng kanyang inaasa iyo, ipagkakaloob mo po sa kanya. So be it, dear Father God, at maniniwala po ang bawat tao sa mga word mo na ilalabas ng kanyang bibig sapagkat ito'y galing sa iyo. And it's a revelation, Father God. Magbibigay ng enlightenment po sa sino man pong makakarinig at magkakaroon po ng kagalakan sa mga puso. At yung sinasabi niyo po na kayo yung God of peace, na nagbibigay po ng wholeness sa spirit at sa soul and body. Sa pag-awit po niya, ganun po yung mangyayari sa mga taong makikinig. So be it, dear Father God. In the name of your Son, Jesus, thank you so much, dear Lord. Amen. Amen. Thank you, Lord. There's something that the Lord is impressing in my heart also today. Pwede ba yung babae sa babae o kaya yung mag-asawa, pwede nyo gawin ito, not unless doon sa asawa mo may galit ka, may inis ka. Pero kung may inis kayo, you find somebody else, lalaki sa lalaki, babae sa babae, at i-grab mo yung partner na yon na parang in-impress agad sa iyo. I-release mo siya. Sabi mo, Lord, I'm releasing this person. Ito ang aking partner ngayon, mula sa lahat ng anger, ng bitterness, ng frustration, pain in the heart. At ikaw, pagka pinag-pray ka, gano'n kayo. Likewise, mag-pray kayo. Believe in your heart that today, the Lord is releasing you from that pain. Can we do that right now? Please, grab a partner for a while. Hallelujah. So, kung pwede, asawa mo, go ahead. It will be good. It will be better. At kung kailangan na bingin tawad, bingin ka tawad. Amen? At pagkatapos sabihin mo, I am releasing you right now. Peter, ikaw na. Then, I'm releasing you right now. In the name of Jesus. Come on, believe in your heart that you are being delivered, released from any burden, any frustration,
Sunday is a very beautiful Sunday that the Lord has given us. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, God. Amen. We feel release, Lord. Whom the Son sets free are free indeed. Amen. God, thank you so much. Thank you so much, Lord. Hallelujah. Pagkatapos yung release, i-bless nyo. Lord, I bless this person right now. Amen. I declare that his life will be surrounded by blessing. To siya man ay defeated, I declare victory. He's more than conqueror today. In the name of Jesus. Amen. Kung meron mga karamdaman, I declare healing. Oh Jesus, thank you. You're such a good God. Aha. Hallelujah, Lord. Amen. Amen. Yes. Oh, yes. Oh, oh. You know, I've discovered na mula pa kahapon, tugma-tugma, pati itong nawit ni Tim, and we're so thankful to the Lord, kasi every Sunday na ginawa ng Lord, yung mga inaawit niya, hindi naman niya alam kung ano yung message, kung ano yung gagawin ng God, pero nililit tayo ng God, and we're so thankful for that. Amen? Kahapon, my son delivered the message na talagang yung pulling down strongholds, at sabi ko nga sa mga umatid kahapon, I'm blessed, I believe you're also blessed. We discovered na stronghold is none other than kung ano yung nasa isip mo na ini-inject ni Satan. And so kung ikaw masigla ngayon, mag-i-inject siya ng kalungkutan. And so yun i-pull down mo, yung kalungkutan. Amen? Never allow yung kalungkutan to reign in your life. Amen? Knowing that the God that we serve is with us. Amen? Tayo ay bagamat defeated, pero ang declaration ng Bible, you're victorious. And so ano tatanggapin natin? Are we going to accept the defeat? No! We will accept the victory that God has already declared in His Word. Sabi ko, Lord, tugmala, come on, palapakan natin ang Lord. He deserves it. The God we serve. Amen. Oh God, thank you so much. Alam natin today na kung ano man yung mga lungkot natin, nawala yun. At alam natin kung may mga young people ditong bumaksak, sasabihin niya, di ba, next time, pasado na ako. Hallelujah. Pero wala namang ganon. Amen. Tayo, we never look in the flesh because sabi ni Paul, I do not regard anyone in the flesh anymore. We regard anyone in the Spirit. So hindi natin tinitingnan ng tao sa kanilang kalagayan. At tinitingnan natin si Christ na nasa kanila. Amen? And in Christ, they're complete, perfect. Hallelujah. Yung katabi mo, in Christ yan. Tingnan mo mabuti yan. Amen? Huwag mo tignan na katangahan yan. Huwag mo tignan na kalokohan yan, kabaliwan yan. Tignan mo parati, in Christ yan. Amen? And so today, we're all delivered. Amen? Delivered from the pain. Lagyan nyo kami nyo sa dibdib. Wala na yan. Amen? Amen. Sama ng loob, wala na. Amen? At kung may tao kang gusto patayin, buhayin mo na lang. Amen? Dahil kasi pag pinatay mo, makukulong ka pa. Amen? And today in your mind, lagyan kami mo sa iyong ulo. Today, you will only accept the thoughts of God. You have the mind of Christ. Amen? And the mind of Christ is in us. So right now, we can live happily ever after. Hindi lang sa pelikula maganda ending. Sa life mo maganda ending. Amen? Happily ever after. Amen? Listen natin, happily ever after. Amen? You can rejoice and be glad. Amen? Pwede ka lumabas mamaya sa lugar na to na talagang grabe ang iyong joy. Are you still with me? God is so good. Sister Pinky, welcome. Amen? God is so good. All the time. Alam ba rin yung supposed to be today? Kasama natin si Christine Reyes. She was supposed to go to church, pero meron daw silang asap next time na lang. Pero hindi ko i-announce.
Kasi pag in-announce ko, baka mamaya, wala na kayong gawin, kundi siya na lang ang tignan nyo at mag-imbita kayo. But she will come. Sabi niya, Pastor, one day I'll be there. One Sunday I'll be there. At tignan nyo kung kailan yung ASAP may recording, andito yun. Kasi may ASAP lang sila ngayon. Amen? Amen. Is God good? Alam ko, maraming kalalakihan, kinikilig. Maraming kabataan sa gano'n. But God is so good. Amen? All the time? Is God good to your life? Yes! Amen? Mahal-mahal mo ang Diyos? Yes! Ang pinakamahal ka, mahal ka ng Diyos. Pakihawa kami katabi mo sa kanya deep inside. Na may ano naman, kapatid, mahal ka ng God. Amen? Hallelujah! We're coming to ask our worship team to lead us again. And then, if you have your offering and tithes and offering, give it to God right now. And let's continue to praise God. Hallelujah! Amen!